So ayan mga tol, magandang araw ulit sa inyong lahat. So ngayong araw nga pala, so ako man mga tol nagulat sa sinabi sa akin. So biglaan kasi mga tol. So babiyahe tayo papuntang Hawiya. So reinforcement, gawa nga ng magkakaroon daw ng tandem lift. Hindi naman ganoon kabigatan yung bubuhatin. So maliit lang naman na exchanger, but kailangan siya ng 2 crane para sa mabilisang ereksyon. So samahan nyo ako mga tol. Babiyahe tayo papuntang Hawiya pagkatapos itong intro. Let's go! Pala mga tol, yung pangmalakasan naming admin dito sa Hawiya. Nakasama ko pa. Naku, Bray. Mahiyain pala yung admin nyo sa Hawiya Project. Shout out kay Boss Rene. Mahiyain pala sa personal si Boss Rene. So ayan mga tol, after a long process, bago tayo makarating dito sa Hawiya na project. So simula doon sa Upkick project hanggang sa makarating tayo dito sa Hawiya, dito sa kampo nila. So dumaan tayo sa mga masusing pagsusuri. Dumaan muna tayo sa hospital para sa swabbing. So kailangan nating matest muna bago makapasok dito sa kampo nila. So sa awa ng Diyos, so ayan mga tol, yung result. Negative naman tayo sa test na ginawa sa atin na swabbing. So pasalamat tayo sa Diyos sa mga ganong bagay na niligtas niya tayo sa mga ganong karamdaman. Bukas yung activity is magkakaroon ng tandem lift. So ito kanina, ito yung pinroseso dito nung natapos na naipasa ko yung result ng medical. So ito naman yung pinaka-training passport naman dito ng pinaka-kliyente natin na yan, Samsung. So sila yung pinaka-main client dito sa Hawiya. So bukas magaganap, papasok tayo sa planta. So si-share ko rin sa inyo kung ano yung mga pwede natin i-share dun sa inyo mga tol. So samahan nyo ako, check natin bukas kung ano din yung itsura ng lifting plan nila dito, tsaka kung ano pa yung mga gagamitin nila. So samahan nyo ako hanggang bukas mga tol. Ayan mga tol, bago yung liftingan bukas, dito muna tayo sa mga tropa. Ayan. Medyo mainit-init yung tanggap sa atin. Yan, si Master Corporal. So ito, crawler din yung hawak. Si Master Andalos. Yan, crawler din yung Uy, hawak. klaro, Bray. Klaro naman yung hawak ni Andalos. Nawala. Yan, si Bayoka. Yan yung magiging katandem ko bukas. So, yung hawak niyan, Likunto din na 100 tonner. So, yung kakambal nung E8 na lagi ko sinishare sa inyo. Ayan, si Uncle Pau Pau. It's the motherfucking Eagle Double G. So, ayan, hindi na masya-shoutout yan. Makikita na nila yung sarili nila. So, lagi nagpapashoutout yan sa mga vlog natin. So, bukod dyan, ayan mga tol, pagka nandyan si Andalos, yan. Ito yung ano yan, trademark, Biko. Ayan, simpleng ulam lang yung ano natin dito kasi bawal magluto. Pero ayan, kasi nasa Aramco project tayo. Ayan o, di pa maganda yung lutuan nila, digital pa o. Ayan si Uncle Pao Pao, ayan o, hindi iyang. Ganyan dito mga tol, pagka pumasyal tayo sa ibang project, makikita din natin yung mga kapwa natin operator. Ganun lang mga tol, suporta din sa mga kasama natin mga tropang operator. Bukas, sama-sama pa rin tayo sa rigging van kasi sila doon pa rin to pumapasok sa loob mismo ng planta. So sa site yung destinasyon ng mga to, itong mga operator na to.
So, si Kenneth, driver na yung hawak niya. Tagal din na yan, mga tol, yan. Isa yan sa isi-share ko sa inyo. Tagal lang tiniis yan, humawak ng 30 tonner. Maliit. So, aral lang ng aral hanggang sa natuto. Yan ngayon, 220 na yung naging certificate niya sa Aramco. So, di ba? Ganyan lang. So, tuloy-tuloy lang sa mga pangarap. Tiis hanggang sa... Tiis-tiis lang hanggang sa pagsawa nakakatiis. marating natin yung naisating natin. Ayan, si Master Andalos. So, crawler talaga yung mga hawak ng mga yan. Simulat nang nakasama ko sila sa mga project nung Nobisa pa ako. Yan, si Uncle Pao Pao. Pagka may mga tanong pala kayo mga tol about sa Kubilco na 100 tonners na crawler. Yan yung maestro natin. So, dyan tayo nagtatanong sa mga importanteng bagay. Sana bukas ano natin yung Right, mga tanda rin ng plato di Andalos ko lang, no? Ayan, nandito tayo ngayon sa container van, rigging van ng Hawiya Project. Ayan. Hello. Ayan yung mga pangmalakasan nating grupo ng rigging dito. Ito, yan yung operator. Mga master natin yan, si Corporal. Ito yung kasama nating si Master Andalos. Wala nang bacon, log-bread naman. Yan, tinapa na. Ubus na yung biko. Ito, hot cake ko. Yan yung magiging katandem partner ko mamaya. Kaya tayo nandito sa Hawiya. Hot cake. Yan, yung matagal kong partner. Long time partner ko talaga yan. Simula sa project ng Jisan. So, Rigger 1 na ngayon. Kaya ito. Maraming hindi yata nakakilala dito. Sa grupo ng rigging. Agay. Yan. Kain tayo. Si Master Relativo. So, yung common name nito, alam nyo naman. So, si Boss Joby. Kakalabas lang. So, mamaya, i-ano din natin si Boss Joby sa inyo. So, ayan. Para makita nyo. Ayan. Kasalukuyang ginagawa yung lifting plan ni Mr. Bural. So, ito una kong nakasama din sa Riyadh na project. So, pangmalakasang rigger din natin yan. So, yan yung bubuhatin. So, ginagawa, nire-review. Ginalagay doon sa pinaka-lifting plan. O, yung gumagawa naman ng plano na yan, ayun, yung magiting naman natin na rigging engineer dito sa Hawiya. O, sa mga nakakilala dyan. So, engineer, kaway-kaway ka naman dyan sa channel natin. So, mag-shoutout ka na sa pamilya natin sa Pilipinas. Yan, pagkakataon na to. Yung mga gusto natin i-shoutout. Shoutout sa'yo po na. Yan yung rigging engineer natin dito sa Hawiya. Si engineer ni Mark Labua. Yan din yung desk niya dito. So, ayan mga tol, kung makikita nyo, yan, yung ginagamit na critical lifting plan dito sa Hawiya. So, same lang doon sa pinapakita natin sa inyo doon sa ginagamit namin sa Abkick. So, yung bawat lifting plan kasi, yung mga na-share ko sa inyo dati, so magkaiba lang yung form, pero yung pag-fill up, so halos ganun lang naman. So, ilalagay natin kung ano yung mga bubuhatin, kagaya niyan, pangalan ng kumpanya, dito yan, yung facility nila, yung sa Hawiya. Tapos ito yung mga gagamitin natin yan, yung mga bubuhatin. So, andyan pa rin. So, lahat naman naka-indicate naman sa lifting plan. So, halos ganun lang. Pareho lang naman yung proseso pagka nag-fill up tayo ng lifting plan kasi marami talaga yung gustong matuto about sa lifting plan. So, magkaroon na tayo ng magandang tempo. Yan, isa yan. Gagaya niya na si engineer. Tapos ito, yan, ito yung nag-fill up sa lifting plan. Si engineer yung gumawa ng plano. Yan, meron dito, papakita ko rin sa inyo yung parang pinaka-site plan. Para maging aware din kayo, at least magkaroon kayo ng idea sa mga gagawin natin. So, ito yung pipilapan. Yan, nakikita nyo yung pangalan ko. So, yan, kagaya niyan, pipirma natin. So, titingnan din natin. Huwag tayong pipirma lang ng kung ano-ano. So, siyempre, review nyo rin kung ano yung mga naka-attach dyan. Review nyo rin kahit paano, mahagip ng mata nyo kung ano yung mga magiging activity. So, pagkatapos nyan, na yan mga tol, napirma natin. So, tingnan din natin yung
sunod na page dahil makikita natin dyan kung ano yung boom combination naman na gagamitin natin. So, kagaya nyan, yung nakikita natin dito sa harap ng lifting plan. So, review din natin yung pinaka-load chart na gagamitin ng crane. So, yung gagamitin na crane is 55 tonner. So, yan, makikita natin yung reduce. Dito naman, makikita natin yung haba ng boom na gagamitin. So, sa haba ng boom na yan, sa reduce na to, ito pa yung kayang buhatin ng crane. So, ganyan dapat para aware kayo kung ano yung boom na ilalabas nyo. So, dyan siya nakatapat. So, ito yung boom combination na gagamitin natin. So, ganun lang naman tol pagka titingin tayo sa lifting plan. So, ito kanina may drawing nga to nung pinaka site plan talaga. So, ayan. Ayan mga tol. So, ito ay isang halimbawa rin ng pinaka site map. So, ayan. Diyan mangyayari yung pinaka-erection natin. So, yan yung magiging forma. So, hindi naman kalakihan yung i-erect. Kaso nga lang, kailangan natin ng dalawang crane. So, kagaya nyan, makikita nyo yung plano, nakaplano din. Yung pagpipistuhan ng crane kung saan siya gagalaw. So, nandito tayo sa pinakamapa ng location. Kasama na din yung pinaka-erection point. So, dyan, kung makikita nyo, nandyan nagtatagpo yung dalawang crane. Tapos, papunta doon sa pinaka erection point. So, sample lang ng site map na makita nyo sa lokasyon kung saan gaganapin yung pinaka tandem lift ng crane. Tapos dito naman sa kanila sa Hawiya mga tol, yan, bukod sa critical na lifting plan, meron pa tayong isa dito na yan, mechanical lifting crane details form. So, kung saan nakalagay yung mga crane na gagamitin. So, isa din yan. So, dito nakalagay pa rin kung ano yung mga magaganap. Yan, kung ano yung bubuhatin. So, detalye pa rin na kalakip doon sa pagbubuhat. So, yung crane na gagamitin yan, MC27, isang 55 tonner. So, ako yung nakalagay na operator. So, yung sa kabila naman na page, yung katandem ko naman is yung 100 tonner. So, yung pares dito si Bayoka. Siya naman yung operator ng 100 tonner na Likon to din dito sa Hawiya. So, kapatid to nung ginagamit ko na MC88 dun sa Abkick. So, ganun lang mga tol. So, sana mapulutan nyo rin ng aral to mga binabahagi natin dito lagi sa inyo. So, ito mga detalye lang naman sa crane na gagamitin sa pagbubuhat. So ayan, yung nasa harap natin, yung 100 tonner, si Bayoka. Ito ngayon, nakasama ko na si Lemansin, so regiruan na. Yan, si Kuya Manjam, yung 20, nagta-travel. So, kung nandito lang sana ako, ang dami kong may-share sa inyo. Sa mga unit, daming crane dito mga tol.
Oh, yan lang. Napakalapit na radio sa erection ng 100 tonner. So, 1 min down mga tol. May isa pa. Ayan mga tol. Bilis na natapos nung tailing natin dito. Ayan yung 100 tonner. Si Tatay Bayok. Ayan naman, ito, ayan. Ayan, si Bon Jovi, hindi ko pa talaga nakita yung mukha. Ayaw magpakita. Yan yung pang malakas ang rigir natin. Oh. Nakatakip yan, pero kilala yung tayuan ng mga yan. Rigir to. Yan, rigir to na to. Eh, pagka nag-rigir 1 to, ewan ko lang. Pagka malaking offer. Ito, ano na to? Self-charge. Die hard na to, die hard. Ito pala si Kuya Matjam, oh. Sa mga naghahanap. Mag-shoutout ka sa mga anak mo sa Pinas. Sa misis mo, Kuya Matjam. Hello! So pagka tumagal ako dito sa Huya mga tol, yan oh, isa sa mga isi-share ko sa inyo yan. Kaso ngayon wala. Iram lang muna tayo. Yan yung mga ano natin dito. So yan yung ginamit natin pala pang tailing mga tol sa 100 tonner. Magaling ng setup kasi sampa na lang agad ako sa frame. Naka-extend na lahat. Naka-setup na talaga. Buhat na lang. So mabilisan kasi yung buhat mga tol. Gawa nga ng hiram lang tayo dito. At saka yung mga operator kasi dito, kulang din sila ng attachment. So yan yung unit ni Kuya Matjam. So 280,000 na crawler. So kung matagal lang sana ako dito, ang dami kong mai-share sa inyo. So lipat pa kami ng pwesto mga tol. Erect pa namin yung isang ganyan din, isa din vessel na maliit. Oh, si Ricky Juan Ilimansel. Oh, nagkakasama din kami ngayon dito ulit, mga tropa. Na matagal ko rin kasama sa Jisan. Ayan, mainit yung pagtanggap ng mga taga Hawiya. Oh, hindi pa natapos yung ereksyon, nagpakain na sila. Ayan, si Boss Joby. Yan yung ano natin dito na immediate supervision din. So ito, puro mga line supervision na to nandito eh. Wala dito yung mga ano nila. Kainin natin sila ng Mga rigger na pang malakasan. Tambakol. Yan, rigger 1, si Limansil. Turnbuckle. Jolams, yan. Ito, una ko na kasama yan, Rabig din. Ito, si Master Relativo, Riyad at saka sa Sasrep. Yan, si Boss Joby, Riyad ko rin nakasama yan. Ito, si Mr. Camilon, rigger to din yan. Mag-shoutout ka kay Brasal, kamusta mo yung kalbo niya? Yan, si engineer. Kakain na muna, kakain. Kasi may bakbakan pang isang vessel na maliit mamaya. Isang pinakamabigat.
yung nangyari kanina mga tol. Ayan. Ayan yung pwesto ng pinag-irikan. Mabuti dito, hindi sila masyado maano sa cellphone. Gawa nga ng basal pa naman kasi ito mga tol. Ito yung Hawiya project. So, ang daming crane dito. So, yung ERCC kasama yung pinaka-rental na ginamit na mga crane, umabot sila ng 35 cranes. So, ang dami. Ayan mga tol. Natapos din yung roll natin dito ngayong araw. Tsaka babalik na rin ako ng upkick. So, tumawag na yung mga amo natin doon. So, kailangan din tayo doon. Gawa nga ng may iniwan din tayong unit na wala ding mag-ooperate na iba. Kundi ako lang din yung nag-ooperate doon sa unit na yun. So, maya-maya ulit mga tol. Ayan, bago tayo umuwi, daan muna tayo dito sa mother unit natin. ESD, yan yung ESD forma namin. Ay, So, daan tayo kasi kukunin natin yung kabuhayan natin. Por, shout out na Por. Ano natin sa Pinas? shoutout dyan sa Pinas. Subscribe nyo nga pala ha, Bri Bri TV. Marami kayong matutunan. Dadaan tayo dito kasi sa site, sa rigging tayo pumunta. So dito, may mother unit pa rin kasi ESD tayo, mga crane operator. Ayan, kukunin natin yung kabuhayan natin kasi yan yung prueba na nagtrabaho tayo dito sa project nila. Salamat Por. Okay, sige. Ayan si Purman dyan. Patid. Ayan mga tol, natapos din yung lifting ngayong araw. Kailangan na nating umuwi kasi kailangan din tayo doon sa kabilang project. On the way na tayo ngayon, papalik sa Upkick. So babiyahe pa kami ni Toljing ng kulang-kulang siguro 2.5 oras. Inatid pa talaga tayo ng kapatid din natin. Kaya ito, kahit foreman ko na yan, tol pa rin yung tawag ko sa kanya kasi nung magkakilala kami nito, hindi pa siya foreman. Parang magkakapatid na talaga yan. Ito rin namin yan. Sama pa kami maglaro basketball. Ito din yung malupit namin equipment mechanic
mechanic dito, lalo na sa mga crane. Kaya sana nga, ito maganda sana makasama dito mga tol. Pagka may mga troubleshoot tayo about sa crane engine. Darating din yung time na magkakasama kami dito sa project. Kaya sa tropang Hawiya pala dyan, sa rigging, tsaka sa team BSD na rin. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap kay Bray Bray. Sana dumating na yung may mga tandem din na operator dyan, yung nagbakasyon sila ni Paring Tanso. Yan, pagbalik mamaya, forma na lang mag-isa. Wala na kausap to. Solo na lang. Babiyahe muna kami mga tol, medyo malayo-layo pa yung biyahe.